So ayan mga backyard, kitang kita nyo naman mayroong mga butas dito. Ayan, dahil plywood lang to. So dito sila dumadaan sa ilalim. So dito, kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng screen dito para hindi na sila makapasok. Kasi hindi maganda mga backyard na makapasok sila sa ating ibunan, lalong lalo na sa may mga painakay natin na ibon, baka madali pa nila. Kaya tinakpan ko ng ganito para hindi sila makapasok sa loob. By the way mga backyard, ang topic natin for today is katanungan ng aking isang subscriber, dahil ang tanong niya po sa akin, bakit daw hindi nangingitlog ang kanyang parakits, dahil matagal na po siyang nag-aalaga sa kanyang parakits at ang problema niya is hindi nangingitlog, at yung isang pair naman niya is nangingitlog tapos infertile o walang laman. So yan ang pag-usapan natin ngayon mga kabakyard, kung ano ba ang mga dahilan bakit infertile ang itlog ng ating ibon, ano ba ang mga dahilan bakit hindi sila makaitlog. Ang parisan nga pala na ito mga kabakyard is ito po yung Spangle, Pearlback Hago at saka yung Hago breed ko na Badjikit. Badjikit na kasi ang tawag ko sa kanya mga kabakyard, dahil yung mama niya is English Badgie, tapos yung papa niya is Pearlback Hagoromo Parakits. Kaya Badjikit na ang tawag ko sa kanya, dahil ang kanyang size is malaki na po at saka maganda na din ang kanyang kulay. So ayan, mayroon na po siyang mga painakay ngayon mga kabakyard. Actually ang kanyang painakay is 4, nasa loob. Ayan. So pag medyo makita na natin na kumpleto na ang kanilang pakpak, update ko ito sa inyo mga kabakyard kung ano ba ang mga magagandang kulay na naibibigay nila sa parisa na to. So balik sa topic natin mga kabakyard. Unang dahilan bakit hindi magitlog ang iyong alagang parakits, dahil yang pa ang parisan mo. So hindi talaga sila magitlog pag yang pa. So ako dito sa aking ibunan, nagpaparis ako sa mga parakit badges ko. 7 months old, pinaparis ko sila for breeding. So yan po ang edad na nagsasalang ako ng breeding sa aking mga alagang parakits badges dito sa aking ibunan. Pangalawang dahilan mga kabakyard bakit hindi makaproduce ng itlog ang iyong alagang ibon, same po ang kanilang gender. So nangyayari po ang mga ganitong senaryo sa mga newbies dahil hindi pa nila alam kung paano mag-gender ng parakits. So minsan nakapagpares sila ng same gender. Kaya ito po ang dahilan na hindi makaitlog ang kanilang ibon. So mayroon na po tayong videos dyan mga kabakyard na ginawa patungkol sa paano nga ba ang tamang pag-gender ng parakit budgerigar. So tingnan nyo lang mga in-upload kong videos, mayroon akong ginawang videos dyan para mayroon kayong guide kung paano ang tamang pag-gender sa mga parakits budgies. So ayun mga kabakyard, tingnan nyo, ito po yung inakay nila. So nakasilip na po sa pintuan ng nest box. So sunod na dahilan mga kabakyard bakit hindi nagfertile o bakit hindi makaitlog ang ating alagang ibon is kulang po sila sa nutrisyon. So ano nga ba ang tamang gawin natin para hindi magkulang sa nutrisyon ang ating mga alagang ibon? So una, dapat magbigay kayo ng soft food sa kanila. Pangalawa, dapat magbigay kayo ng mga gulay katulad ng kangkong, malunggay, talbos ng kamote, dahon ng alugbati, dahon ng pichay at marami pang iba. At higit sa lahat mga kabakyard, dapat magbigay kayo ng vitamins sa inyong mga alagang ibon para madali silang itlog, at yung itlog nila is mabigyan kayo ng mga fertile eggs. So, yan po ang dapat ninyong gawin. Next nyong gawin mga kabakyard, dapat nasa tamang edad na ang inyong ibon na isinasalang for breeding para makabigay sila ng
fertile eggs sa inyo at makaproduce sila ng mga painakay. So, ang tamang edad sa pagpapares ko ng mga Parakeets Budgies dito sa aking ibunan is nagpapares po ako ng 7 months old sa aking mga ibon na ipinagpares dito. So, sa ganong edad, maalagaan na po ng parents ang kanilang mga painakay ng maayos at saka responsible na sila sa pagsubo pag once na hatch na nila ang kanilang mga itlog. So, yan po ang edad na isinasalang ko ang aking mga ibon for breeding. So, sa ganong estado, makapagbigay po ng fertile eggs ang inyong ibon at saka maalagaan po nila ang kanilang mga painakay na naibibigay sa inyo. Sunod, dapat pag nagpares kayo ng Parakeet Budgies, kondisyon ng kanilang health para makapagbigay sila sa inyo ng mga itlog na may mga laman. Kapag kasi nagpares kayo mga kabakyard ng payat na parisan, payat ang hen, payat ang cock, kahit tama pa ang kanilang gender, so ang mangyayari pa din is palaging infertile ang itlog ng inyong alagang ibon. So matagalan kayo dahil pinipilit nyo silang isalang kahit na wala sa kondisyon ng kanilang katawan. Pang last mga kabakyard, dapat magbigay kayo ng mga vitamins na makapag-boost sa breeding ng inyong mga alagang ibon, katulad na lang sa Fertibird. So yan po ay maganda sa pag-boost ng breeding ng ating mga alagang ibon. At kung wala ka namang budget mga kabakyard, mayroon din akong option sa inyo. Kung kilala nyo ang kulasiman, mas mabuti na magbigay kayo ng kulasiman sa inyong mga alagang ibon dahil subok ko na yan sa aking ibunan na maganda talaga sila sa ating mga ibon na isinasalang for breeding. So yan lang po ang masasabi kong mga dahilan sa inyong mga kabakyard kung bakit hindi nakapagbigay ng mga fertile eggs ang inyong alagang ibon, bakit hindi sila nakapagbigay ng itlog sa inyo. So kung yan ang mga nangyayari sa inyong ibon, mas mabuti na baguhin na ninyo ang inyong mga ginagawa para makapagbigay sila sa inyo ng mga itlog na may mga laman. So hanggang sa muli mga kabakyard, dito na magtatapos ang video natin. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, asta ko na malaking favor sa inyo. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga.